Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Posibleng nga masama si Moira sa pagsabog ng bomba dahil na rin nga sa ginawa ni Dr. Katie kung saan nga hinimitay ito. Naisipan ni Dr. Kitty na ilagay na nga ang bomba sa katawan ni Moira nang sa ganon ay hindi na makakalabas ito. Pero itong si Moira ay nagising nga at tinanggal lahat ng bomba nakakabit sa kanya. Pero wala pa rin siyang lusot kasi nga dumating si Dr. Carlos Benitez at yun ay inilagay niya nga ang bomba sa katawan ni Moira at sinabi na hindi ka na makakatakas pa, Moira. Dapat na ikaw ang sumabog at sama-sama dito sa barko na to dahil sa kasamaan mo, munti ka nang mapahamak ang mga tao na mahal ko. Dahil sa iyo ay maraming buhay ang nabuwis at namatay nga ng dahil sa kasamaan mo. Kaya dapat mong pagbayaran. Kung meron man taong na dapat sumabog, walang iba kundi ikaw yun. Dahil sa ubod ng sama ng ugali mo. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Lynette at si Annalyn. Pero bakit gusto mo silang patayin? Nakakainggit ba, Moira? Ngayon wala ka nang magagawa pa dahil yung bomba na inilagay mo kay Lynette at kay Giselle ay ilalagay ko lahat sa katawan mo nang sa ganon ay wala ka ng kawala at dapat lang nasunugin na nga yung kaluluwa mo dahil sa sobrang sama ng ugali mo. Dito ay inumpisa na nga ni Carlos na ilagay yung bomba sa katawan nitong si Moira. Nagpupumuglis ito at nag-iiyak pero wala nang magawa dahil sukdula na rin ang galit at punong-puno na nga itong si Carlos na ginawa nga ni Moira. Kaya kahit anong pagmamakawa at iyak nga ni Moira ay hindi niya ito pinakinggan. Ayon pa kay Carlos, dahil sa iyo munti ka nang mawala ang mahal kong si Zoe. Kaya dapat mong pagbayaran ang ginawa mo. Binalaan na kita noon na wag mong kakantihin o gagalawin si Lynette at si Annalyn kung hindi ako ang makakalaban mo. Ngayon oras muna para pagbayaran ang kasalanan mo. Samantala naman itong si Lynette at si Giselle ay masayang-masaya dahil sa wakas makakalabas na nga sila at natanggal na nga ang bomba sa katawan nila kapalit ng 10 milyong piso dito kay Dax at sa kasamahan niya. Pero yun nga ang problema nila Giselle at si Lynette dahil sa sobrang kasiyahan nila at saya na sa wakas makakalabas na sila ay nalak nga yung pinto sa labas ng yate na yun at hindi na sila makakalabas habang yung bomba ay palapit na nasasabog kasi nga maraming bomba ang pinagawa nga ni Moira at yun ang problema nga ng dalawa kung paano ka sila makakalabas ng buhay na yon dahil ilang segundo na lang at sasabog na talaga ang bomba na yon at sigurado na wala na silang kawala dahil kasama nila yung isang bomba sa kwarta na yon. Samantala na lang mahuhuli kaya itong si Dr. Carlos para nga makita si Lynette at si Giselle. Ano kaya ang maaaring mangyari ngayon nalaman na nila Tia Susan na itong na yung yate na sasakyan at sana nila papunta doon sa resort na nauna na ay na-hijack nga ito. At dito ay sobrang paglala nga ang nangyari dito kay Tia Susan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at bigla niya lang napaisip na dapat niyang tawagan itong si Dr. RG Tanyag nang sa ganon ay may laman nito ang sitwasyon at nang ma-rescue nga sila Lynette at sila Giselle at mga kasamahan nito sa hospital na nandun din sa yate. Samantala naman itong si Zoe ay hindi pa alam kung magigising pa nga ba or hindi dahil sa natamo nitong sugat sa aksidenteng nangyari sa kanya. May pag-asa pa kayang mabuhay si Zoe o tuluyan na lang mamaalam ito. Abangan na lang natin bukas kung ano pa nga ba ang maaring mangyari.